Meron tayong H100 mga boss, tumirik to sa baha. Ito, biktima ng bagyong Christine. So nilusong nila to sa baha at namatayan po ng makina. Ngayon ini-start nila, ayaw umandar. So tumawag siya ng mekaniko doon para mapaandar ulit tong H100. Chinisoil kagad nila to, tapos nagtanggal daw sila ng heater plug para lumabas yung tubig. At gumastos na rin talaga si sir para mapaandar lang. Pero nung umandar mga bossing ay sobrang palyado, mausok at maingay na masyado yung kanyang makina, kaya dinala dito sa shop para mapacheck. So papakita ko sa inyo yung andar mga bossing. Yung tubig dito sa heater plug, so tinanggal nila. So nag-cranking para lumabas yung tubig, tapos nag-change oil, pero umingay na raw yung kanilang makina. Ito yung andar nito mga bossing. Ito pala ay H100 D4BB, yung makina nito. Apaklats. Pakinggan natin kung gaano kaingay. Yan o. Tapos nanginginig. Ari. Yan ah. Sama na ng andar mga bossing. Pakinggan nyo. Mausok ng puti. Ay, mausok. Yan o. Sobrang usok na. So na-check naman nila yung ibabaw nito, pero okay na yung valve clearance. So pinatune up na lahat, change oil. Nag-improve lang, napaandar nila simula nung pinalabas nila yung tubig. Tapos nag-tune up sila, change oil. Pero sobrang lagapak na po yung makina nung napaandar nila. Kasi ito usok sobrang usok na. Tapos yung palag ng body, ang lakas. Yan, sobrang usok. Yan o. Yan. So papakita ko sa inyo yung makina nito. May lagapak rin sa air cleaner. Sobrang palag. Vapor na. Tunog vapor. Lahat. Ano? Pag nire-revolusyon ko mga boss. Yan. Ano? Lamig. Alright, sige, patay mo na ito. Baba makina nito mga boss. Ito mga bossing ay pagkalusong sa baha, dito mirik. Ngayon nag-change oil kaagad sila. Tanggal ng heater plug para mapalabas yung tubig, pero hindi pa rin nakuha doon. So napaandar naman nila, kaso sobrang palyado na. Yun, mausok, malagapak. Yan, sabi ko tinamaan ng connecting rod nito. Kaya gagawin natin dito, baba makina tayo mga boss. Kasi napa-check na nila yung ibabaw nito. Akala nila kasi makukuha pa sa ibabaw. So okay na yung tune up, timing, ganun pa rin, sobrang palyado pa rin. Kaya nag-decide tayo na baba makina. Iyan. So abangan natin mga boss kung ano makikita natin dito pag nakatay na natin tong makina ng D4BB H100.
So ayan, pinatanggal ko muna yung cylinder head mga bossing dito sa ating H100. So kung mapapansin nyo, yung piston number 1, ito yung tuyo siya. Number 2, tuyo din. Number 3, ayan. Tapos ang kakaiba sa kanya yung number 4, ayan, basa. Ayan. Ibig sabihin, may problema yan. Ngayon, iikutin ko, iangat ko yung sigunyal nito. Asan yung crankshaft bolt nito, yon? Iikutin ko lang yon. Titingnan ko kung may bumaluktot na connecting rod. Ilagay mo ngayon yung sigunyal. So, papaikot natin yung sigunyal mga boss. Lagay mo lang yung crankshaft bolt. Yan, lagay mo lang dyan. Ipasok mo, yan. Tapos, ano ba yan? 22? 22. Ayaw mo na. Tiyan mo yung itsura. Ayan, tiyan mo yung itsura yung tagababa natin ng makina. Ayan. Oh, yung kamay. Ayan, tingnan mo. Tingin ka ngayon. Shoutout mga idol. Shoutout. Ba't parang masama ang loob nyo, ha? Shoutout mga idol. Ayan. Ikutin mo nga idol. Taas mo nga yung piston number 1 saka number 4. Si Kuya Pepe, ano daw makina ng Revo? 1RZ. 1RZ? Oo. Taas mo. Oh, tandahan ha. Okay, yan. Okay. So, kung mapapansin nyo mga boss, eto, yan o. Halos pantay dun sa bore natin, no? Yan. Eto, pagdating sa number 4, ayan, lubog. Ayan o. Lubog po siya. Ibig sabihin yan mga sir, baluktot yung connecting rod. Yung number 4 natin. Ayan o. So, dito, pantay. Dito ay nakalubog. Yan. Yan yung sanhi ng lagapak ng kanyang makina or usok. So, taas mo naman tong 2 in 3. Ikot ulit. Yan. Okay. Alright. Sige pa, konti pa, konting-konti na lang. Yan, okay. So dito sa 2 in 4 na 2 in 3, ayan, pantay din siya mga boss. So isa lang talaga ang nadali sa kanyang connecting rod, yung cylinder number 4. So iangat mo ulit yung number 4. Okay, balik mo konti. Yan. So dito pantay siya. Pagdating dito, lubog. Ayan, kaya siya may basa. Ayan o, lubog o. Ibig sabihin niya, baluktot yung connecting rod mo. Kalasin mo na yung makina. Ayun, mga boss, nakita na natin yung problema. So, check naman natin nito, yung mga bearing. Titingnan natin. So, ayun boss, pinakatay na natin yung makina mo. Ayan o. Ito yung mga nahulog siguro sa rocker arm dati. Ayan o, mga metal, yung basta valve tapit. Nahulog sa ilalim. Buti lang hindi kumalang, no? Ayan. Sa rocker arm yan. Bakal pa naman. Bakal. Kumalang yun. Ikutin mo naman to, yung ano naman. Sige, ikot. Sige. 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 Diba?
Magasgas, lalim no? Ayan, no? Lalim. Siya po. Ito si Gunyal, kailangan i-grind. Palit to rin mga bearing. Salig kay guma man yung pumukpok. Dito ang pukpok sa martilyo sa tornilyo. Pababa. Yan. Na. Pa. Sige, yan. Side thrust washer. Grabe, lalim. Mga gas-gas na yung bearing. Huwag mo sa uli yan. Connecting rod yan kinakabit mo eh. Ngunin mo mindset. Alright, yan. Yan, masarap na magbunot ng piston yan. Hindi, bumabangga yun eh. Igigitna mo yung connecting rod yun. Yun. Yan, ganyan. Ngunin mo mindset niya karon. Mindset boss. Yan. Sauli mo yung bearing niyan yon. Tapos tingnan natin yung number 4. Lagyan mo number 1 yan. Tundo kami. Nasaan yung bearing yan? Control bearing yun ba? Isauli mo. Tapos ilagay mo rin yung number 1 na cap na ilan mo. Samaan na rin yung connecting rod bearing. Yan o. Punasan mo nga. Yun. Papakita ko lang. Lahat ng bearing. Mapa main bearing, mapa connecting rod. Samaan na. Labas na yung tanso. Lunch ka bibigyan. Yan, matigas yan tong, yan yung baluktot tong eh, connecting rod. Oo. Yan yung baluktot. Ayaw dia. Tanggalin mo yung susi. Yan, papalitan naman connecting rod yan. Kaya matigas yan tong number 4. Ano yan, connecting rod. Yun, ayan o. Ito o, letter C. Dugtong mo nga yan yun. Yun, dugtong mo nga yan. Yung isa. Yun, papalitan natin dito piston ring. Papahuning na lang siguro natin yung liner kung hindi malalim yung tama. Palit connecting rod bearing, main bearing. So ito yung gagawin natin dito sa nalubog sa baha. So yung piston wala namang biyak, no? Wala namang biyak. So yun yung gagawin natin dyan. Wala bang malalim na tama? Kaya ba ng huning? Yan ang epekto ng ano mga boss, nalubog sa bayan. Baluktot yung isang connecting rod. Kung mapapansin nyo yung nasa kanan na piston, yan po yung may baluktot na connecting rod. Ayan. Yan po yung pinakamatigas hugutin kanina. Alright, sige. Yan ang sira nito sir, ng H100 mo. Yan, maswerte pa rin at isang connecting rod lang ang nadali. Pero syempre, malaking gastusan pa rin pagka ganitong trabaho mga bossing. Hindi rin maliit na gastos to. Kasi mauwi rin tayo sa overhaul nito. So, isi-save natin yung mga piston na magagamit. Tingnan nyo yung
air cleaner nito mga boss pag nilulusong nyo sa bahaw. Ayan, oh. Pantay na pantay lang yan sa gulong. Ayan, pag nag-level na yung tubig nyo dyan, yan, ganyan nakataas yung tubig, ay sigurado pong makakahigop na yan pagka ganyan na ang taas ng tubig nyo. Kaya pagka may baha mga boss, huwag nyo nang ilusong talaga para iwas sira ng ating mga makina. Tingnan nyo yung air cleaner na sa ilalim lang yan, napakababa. Tulad ng mga gaitong H100, nako, mag-isip na po kayo. Ayan, baka mauwi din sa ganito. Ayan, oh. Baba talaga yung buong makina pagka lumagapak at namatayan kayo sa paglusong sa baha. Talagang matinding gastusan. So lahat ng pwede pa nating may save dito ay wag natin papalitan. Pero sigurado dyan, main bearing, connecting rod bearing ay papalitan natin, piston ring. Ayan, papahuning lang natin yung liner at saka yung piston wala namang biyak kaya ibabalik natin. Ito yung sa loob, ayan. So, itong pressure plate, pinapasabay niya na rin yan. At simula daw noon ay hindi pa rin napalitan yan. So, gusto niyang isabay, pati timing belt. Yan, papapalitan na rin niya. Para isang kalasan na lang. Ayan, cylinder head niya naman, goods naman mga boss. So, valve seat lang natin yan para sigurado tayong walang singaw. Yung camshaft naman niya ay okay. Ayan. So, walang tama. So, balik na rin natin yung camshaft. So, lahat ng masisave natin na pyesa na pwede ay ibabalik po natin. Tapos na yung H100 natin mga bossing. Ayan. So, nakita nga natin ay baluktot yung cylinder number 4 connecting rod. At syempre, may tama yung control bearing, main bearing. So, papalitan natin yung panibago. Yung liner, so kung konti lang ang guhit nun, may mga gasgas lang, kaya ng huning, ipapahuning na lang natin mga boss. So ayun, ganun kalaki ang magiging sira o epekto pagka nakahigop ng tubig o nilusong nyo sa baha yung inyong sasakyan, tulad ng nangyari dito sa ating H100. Ayun. At sana pagka may baha, nakita nyo naman kung gaano kababa yung air cleaner. Pagka lagpas gulong na po ang tubig na dadaanan ninyo, ay wag nyo na pong ilulusong mga boss. Kung gusto nyong ilusong mga bossing, tanggalin nyo po yung air cleaner hose dito. Ayan, para hindi siya makahigop galing sa air cleaner, no? So tanggalin nyo po yung hose, hugutin nyo. Tapos yan, pwede pang ilusong yan. Ganun ang diskarte mga boss. Pagka gusto nyong ilusong sa baha, magtanggal po kayo ng air cleaner dito, air cleaner hose. Ayan, para hindi makahigop yung inyong makina ng tubig pagka gustong ilusong ninyo sa baha yung inyong sasakyan. Ayan, basta tawag lang sobrang taas na umaabot na hanggang sa flooring or pedal ng inyong clutch or preno yung tubig, ay pwede po kayo maghugot dito ng air cleaner hose. Pero pagka umabot na doon yung tubig, ay wag nyo na pong subukang hugutin. At ganun pa rin yan, makakahigo pa rin ng tubig yan. Pero pagka magalagpas gulong lang, ayan, pwede po. Ayun po ang paraan doon para makaiwas kayo sa pagkasira ng inyong makina, tulad sa nangyari dito sa ating H100. Ayan, update ko kayo mga boss. So kung ano mga pinalitan natin dito sa pagkasira ng kanyang makina dahil sa paglusong niya sa baha. Kung buo pa yung piston, liner, kailangan lang ihuning lang po. So bagong piston ring lang at saka mga main bearing, control bearing. So yan po ang gagawin natin, at saka connecting rod assembly. Yan mga boss, i-share ko lang sa inyo, baka mangyari din to sa mga inyong H100. So kung makita nyo naman kung gaano kababa yung inyong air cleaner. So pagka medyo mataas, lagpas gulong yung tubig, huwag nyo nang ilusong mga sir.